Life from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reformed and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ay bumabalik ako sa pagtuturo ng salita ng Diyos at ngayon ay nagsisimula ako sa James chapter 1 verse 1 to 8. Ang title ng ating message ay Faith That Stands True. Ito ay tungkol sa pananampalataya na dumadaan sa mga unos o bagyo ng buhay. Alam naman po natin dito sa Pilipinas ay malakas ang mga bagyo na dumadating at nagbabaksak ng mga puno, nagdadala ng mga bubong at kuminsan ay sinisira mismo ang mga bahay. Yung bamboo po ay usually alam naman natin nagbe-bend yan through the wind. Kaya nakakatayo siya, it stood firm. After the storm, ay nakakabalik uli, stronger than before. At alam natin at nagsawa na nga tayo dun sa sinasabing resilience ng mga Pilipino. Pero yun po ang kailangan natin, hindi lang sa totoong bagyo, kundi sa kahirapan, mga sakit, mga problema sa trabaho, problema sa pamilya. At we need all of this to face life. Si Santiago ay kapatid ni Jesus at sabi nga daw pag by tradition, pag siya'y tinignan, naalala nila mismo ang kanyang panganay na kapatid. At siya'y nagsasalita dito sa mga Kristiyanong Hudyong scattered sa buong known Roman world. At though usually ang James ay pinag-uusapan dahil sa kontrobersiya ni Martin Luther sa justification by faith, ay pag binasa natin ang sulat ni Santiago ay more of a rebuke sa mga Hudyong Kristiyano na hindi nila naiintindihan ano ang ibig sabihin na manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ating titingnan ito ngayon at para malaman natin kung saan ang pananampalataya ay pumupunta sa endurance. Sa endurance ay nalalaman natin ang generosity ng Diyos sa pagbibigay ng wisdom. At dahil doon, yung doubt ay nawawala at nagiging mature tayo. At eventually, tayo ay magiging complete. So, ang unang-una nating pag-usapan ay yung joy in trials. At yun ay letter J. Sabi dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos na pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Nung tayo ay nag-pandemic ay lahat tayo ay naghirap
Pero yung iba, mas mahirap ang sitwasyon dahil sila ay nagde-depend sa mga taong nagbiyabiyahe. At yung mga jeepney driver, yan ang mga kapatid natin at kababayan natin na dumaan sa malaking paghihirap dahil halos wala silang kinikita. Pero mapapansin nyo that some of them are still smiling at sabi nila, kaya pa ito, may plano ang Lord. So it took us to 2 to 3 years bago tayo makabalik sa normal. At malalaman natin na ang kanyang joy sa puso niya ay hindi nawala dahil nagtitiwala siya sa Diyos mismo na siya ay mayroong plano. We are like a clay being shaped by a potter. The heat and pressure are necessary to create a beautiful, functional piece. Ganon din ang mga paghihirap ay naghuhulma sa atin upang tayo ay maging daluyan ng kabutihang loob ng Diyos. Dito sa verse 2 to 4 ay may mga salita. Hindi ko na may mention po yung Greek word, no? Para lang natin maintindihan. Yung isa ay yung count, bilangin o ituring ninyo. Ito ay minsanang aksyon at ibig sabihin na desisyonan mo na ituring mismo. It is a deliberate choice to view trials positively. Kailangan yon sa ating pag-iisip. Pangalawa, na sabi dyan ay for you know that the testing of your faith, yung no, ay ibig sabihin, patuloy na nangyayari. Ibig sabihin, patuloy niyong inaalam at nalalaman na ang pagsubok ng ating pananampalataya ay nagre-result ng endurance. Tumatagal tayo. So, active tayo pagdating dun sa knowing. At dun sa count ay minsanan nating dinesisyonan at dapat alam na natin once na basa natin ang scripture na ganito. Tapos, let steadfastness have its full effect. Let. Ibig sabihin po ay ganun din. Pagpapatuloy na nanangan sa Diyos, steadfast, para yung paghihirap natin ay hindi titigil. It is a continual process of endurance. Hindi siya minsanan lamang. So, yung trials doon ay usually ay na-translate either trial o temptation. So, depends on the context, ay doon natin makikita yung tamang translation. So, this one is external. Kasi later on chapter 1 of James ay tungkol naman sa internal temptation. Tapos yung steadfastness naman ay ibig sabihin endurance under pressure. So hindi to passive resignation but an active, tested perseverance. So hindi lang nagtitiis kundi lumalaban, tumatayo. At yung word na two words, perfect and complete, means na nagiging mature tayo dahil sa mga nangyayari sa atin ay dahil doon nagagawa nating to count it all joy. Yan. So usually yan ang struggle kasi pag tiningnan mo, joy pag nagkakaroon tayo ng trial. Though alam naman natin may mga bagay na worth it na tayo ay dumaan sa paghihirap dahil sa dulo ay may kapapapuntahan. Here, our steadfastness will lead to maturity in Christ.
kung katulad ng ating Panginoon na siya ay nagbata ng hirap dun sa krus ng Kalbaryo at pagka buhay niyang muli ay tayo naman ay naging ligtas dahil sa kanyang ginawang pagbabayad sa ating kasalanan. So, sabi ni James, we don't really shy away from the reality of trials. We will face them. Hindi niya sinapangako na katulad ng ibang mga preacher na a life free from hardship, but rather a life empowered through hardship. Alam ko po na ito ay nagre-react sa atin, sa ating kalamnan, sa ating pagiging pagkatao. Ngunit eventually, nare-realize natin pag nadaanan natin ito nakasama ang ating Panginoon na malaking bagay yan. Yung mga Jewish Christian ni time ni James o Santiago ay humaharap sa mga persecution, economic, spiritual, minsan displacement. Kailangan lang umalis sa Jerusalem, pumunta sa diaspora sa ibang mga bansa. Tayong mga Pilipino ay sanay sa mga ganyan dahil dito sa Pilipinas kulang ang trabaho o kung meron man trabaho, kulang ang sweldo. Kaya nagkakaroon tayo ng paghihiwalay. Pero in a way, dahil nasa diaspora ang mga Pilipino, ganoon din ang mga Jewish Christian noong time ni Santiago, ito ay nagiging tool ng Panginoon upang tayo ay mag-grow. So, in a sense, it is counterintuitive na we don't avoid trials. Kasi kung naiintindihan natin, ay matatanggap natin. Redemptively, historically, trials refine us toward the image of Christ. Yun ang ating goal of our faith. At ang pangako ng Diyos ay hindi nagsasabi tayo ay hindi na tayo ay mawawalan ng kahirapan, but ang sinasabi niya, He will be with us until the end of the age. Okay? So, dapat matuwa tayo sa bagay na ito. Yun ang ibig sabihin ng joy. Count it all with joy. Because when we persevere, we mature, and we are complete in the image of Jesus Christ our Lord. Okay, so usually mayroong mga tanong, how can we find joy in suffering? Madaming bagay na pinag-uusapan nga na sovereignty. Pero kung pag-uusapan natin ang sovereignty ng Diyos, ibig sabihin, hindi ito nawawala sa kapangyarihan at pagkapangyayari ng Diyos. This is all planned for our good, our sanctification, our growth. Not inherently physically joyful, there are opportunities for God to work in us and draw us closer to Him. Ang grasya ng Diyos is sufficient for us to endure such hardship. Minsan ay tinatawag na rin tayo pauwi, and that is for our good. Nga lang, yung mga iiwan ay merong mga siyempre nararamdaman nila yung naiwan sila. But we should find joy in knowing that God is with us, working for our good. May mga bagay lang akong sasabihin, at usually ito ay sa English. Pakinggan na lang po nyo. For James, trials are not mere accidents of life, but are part of God's providential dealing with His people. The testing of our faith is not aimed at destruction. Yan, importante yan. But our refinement. Here we see a crucial aspect of biblical eschatology, which is yung pagtuturo kung ano mangyayari. Suffering is not meaningless. Mayroong kahulugan, kahalagaan sa buhay natin. At least ito yung pinag-uusapan natin ay mga mananampalataya.
For God is shaping believers toward completeness. At eventually we will be like our eldest brother, God the Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Ang James 1:2-4 is radically theocentric worldview. Kasi yung mga ordinaryong tao ngayon sa panahon na ito, iniisip nila na walang halaga ang paghihirap. Kaya ina-avoid nila at all costs eh. But hardship is a divine instrument. We don't celebrate suffering in itself, but we know it is the sovereign work of God within us. Sinasabi rin dito na hindi tayo pwede mag-isa o isiping mag-isa sa daigdig nito. We cannot define our own path. We are shaped by the hands of the sovereign, omniscient God. To the Greek, joy is a fleeting emotion tied to favorable circumstances. Pero sabi na Santiago, pure joy unmixed a joy independent of external condition. So yung mga sinasabi feelings, hindi ganyan ang pure joy. The Jewish mindset, deeply shaped by the wisdom literature, would understand trials as God's discipline. Tandaan niyo, yung discipline is not in a negative notion, kundi yun ang nagtuturo sa atin. James elevates it. The end goal is not merely correction, but is steadfastness, a soul made resilient through fire. So mga kapatid, shall the gold, ginto, fear the fire? Shall the warrior shrink from battle? Hindi, kasi they were made for that. The trials of the righteous are but the proving grounds of faith. Let the weak take heart, for the Lord does not cast his own into the flame without purpose. And what is that purpose? That they may be perfect and complete, lacking in nothing. If God leads us into trial, He shall also lead us free and through it. Oh, dear brothers, not because the thorn is pleasant, but because it is the gardener's hand that prunes it. Ang gardener ang Diyos, siya nagpuputol para mas lalo tayong yumabong. Would you not choose to be as gold refined rather than as dross cast away? The believer who sees God's sovereign love in affliction shall never murmur, hindi mag-complain o kung ano-ano sinasabi, but shall sing even the midnight hour. A tree that is never tested by the wind grows weak. The oak upon the mountainside, though bent by storm and rain, is made strong. So too is the heart of the faithful. Do not say, why has hardship come? Rather ask, what work is being wrought within me? Ano ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay? For trial shape the soul, as fire shapes the blade. And he who endures shall be tempered for the great road ahead. So mga kapatid, sa ating pag-iisa, sulat natin, ano ba mga 3 trials na hinaharap ko o hinarap? At pag-isipan natin na pasalamatan na ang Diyos ay may ginagawa para sa atin. Ngayon, kung meron kayong kaibigan, pwedeng yung sigurong sabihan siya, at least ano yung isang trial na nangyayari sa inyo,
at you can pray together. Now you can view it as a testing of your faith, an opportunity for God to work in you. Tanungin po natin ang ating mga puso. Do I complain more than I trust God in my struggles? Am I willing to embrace trials as opportunities for spiritual growth? Or I am seeking to avoid all discomfort? Second po ay letter O. One request for wisdom. James 1:5-6. If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin. Yan. Sinunod ko lang yung ating screen sa verse. So, ang sabi dyan, if any one of you lacks wisdom, let him ask. Yung ask dyan ay inuutos ni Santiago na dapat nyong gawin palagi. Ibig sabihin, pag tayo ay dumadaan sa mga paghihirap at trials na yan, we continually ask the Lord for wisdom. At ang Diyos naman ay ganun din. Continually, He will be giving wisdom generously. Sumasapat siya at sumusobra dun sa hinihingi nating wisdom. Kaya nga sabi diyan, but let him ask in faith. Ask. Ito ay patuloy rin na panalangin sa Diyos. So we ask and we continue to ask the Lord. At the Lord naman continually gives wisdom to us. Ngayon naman yung doubt, pag-aalinlangan, ay ganun din. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitiwala continually, yung ibang tao naman continually doubts, nag-aalinlangan. Nako, para kang bangka na nasa gitna ng dagat at kakaliwa, kakanan at maaari kang tumaob. Wisdom is not just knowledge, but divine insight into what is happening to you and what is God's purpose for that trial. Without reproach means God does not scold or belittle us for asking. Ibig sabihin, sabi diyan, humingi kayo sa Diyos at ang Diyos ay magbibigay ng generously. At hindi niya mamalitin kung ano yung hinihingi nyo. Kasi yung ibang tao ay pag humingi ka ng tulong, sasabihin, ba't ka humingi ng tulong? Hindi mo ba kaya? Hindi gagawin ng Panginoon yun dahil bilang Ama natin, handa siyang magbigay ng karapatang katalinuhan. Doubting. Ibig sabihin, hati yung pag-iisip mo.
Ibig sabihin, gusto mong maging tapat sa Diyos, pero yung isang isipan mo naman ay nagda-doubt ka na mahal ka ng Diyos at mayroong kapupuntahan yung trials mo. Okay? So, sabi dyan, when trials confuse us, we must ask God for wisdom. No? And He will give us in faith because Christ is our wisdom. We will not waver, but we will secure our guidance because of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi malayo ang Diyos sa ating paghihirap. Madali siyang makinig, andyan lamang po siya, at handa niya tayong bigyan ng kanyang pag-ibig dahil tayo po ay ang kanyang mga anak kay Kristo. Merong mga kultura at minsan dito na rin sa Pilipinas na nagbabalyo ng self-reliance o kanya-kanyang diskarte. Diskarte ko, diskarte mo yan, wala kang pakialam. Pero hindi po yung ganon sa isang buhay ng Kristiyano. Kung tayo ay nawawala sa isang forest na makapal, dense forest, malaking bagay yung meron kang mapa at may flashlight. At matatantya mo kung paano ka makakalabas, makakabalik sa tamang lugar. Seeking God's wisdom is like accepting that help or maybe merong guide na pwedeng magturo sa iyo. This is the Word of God, the Holy Spirit, or a mature friend to help us from the Word of God. Ang isang ship na nasa gitna ng unos ay kung nag-iisa lang siya at wala siyang mahing katulungan, maaaring lumubog siya. Diba, ganun nga nangyari dun sa Titanic, miski sabihin mong malaki, at bago na datnan siya ng malayong isa pang barko, madami na namatay. That's why we need help and we need God's help. So ang tanong, what kind of wisdom is James referring to? Ang sinasabi ni James ay hindi yung intellectual faith. Pero hindi ibig sabihin hindi dumadaan sa ating pag-iisip. Dumadaan sa pag-iisip natin, but it is practical wisdom. Okay? We can see our situation, we can know our innermost being, and we know the Word of God to apply to our lives para madaanan natin ang unos ng buhay. Wisdom is a gift from God, received through prayer, huwag natin kakalimutan, received through the Scripture, and of course, dependence on the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng double-mindedness? Ibig sabihin, magtitiwala ka ba sa tinuturo niyang wisdom, karunungan, o gagawa ka ng paraan mo? At yung paraan mo ay hindi tama. Gagawa ka ng kasalanan para malagpasan mo. Instead na tanggapin ang karunungan ng Diyos na eventually ay yun ang mas mabuti. Double-mindedness is a state of spiritual instability. Inconsistent ka, wala kang trust sa Diyos. Is God with wisdom always available to those who ask? Ito. Hindi sinasabing tayo magiging mayaman. Palagi. We will be healthy always. Pero itong isang bagay. God's wisdom is freely available to all who seek it in faith. Ngayon, yun ang problema. Kasi kung hihingi ka pero meron kang gagawin, talo nga.
Okay? Kaya importante na yung pag-iisip ay nakahanda na. Count it all with all joy that you are going through these trials and you will attain maturity and completeness. Okay. Sabi nga, James assumed that wisdom is not a natural possession of man, but is divinely given. Ibig sabihin, we depend on God through faith at iyon ay i-reveal niya. It cannot be discovered. True knowledge is not an intellectual pursuit alone, but is tied to trust in God's goodness. Ibig sabihin, huwag tayong magyabang ng marami tayong alam, technical, maraming alam tayo sa business. Minsan ay ang karunungan ng Diyos ay nandun sa gitna na hindi natin nakikita. At doon lamang sa banal na espiritu at banal na kasulatan ay lumalabas ang bagay na ito. It is not merely knowing what to do, but seeing reality as God sees it. Sa ating panahon ay dapat nating matandaan that wisdom is a gift from above. It is not merely reason refined, but revelation received. Hindi ang tao ang nagdidictate ng katotohanan. He only receives it. Sabi ni Santiago, James, believers must pray to God continually, expectantly, dahil siya ang nagbibigay nito generously sa mga tao. Sa mga ancient world, wisdom ay palaging sinasabi head knowledge, philosophical, intellectual skill and reasoning. Pero kay James, hindi yan abstract concept. Hindi siya mathematical. It is deeply practical. It is the ability to see life from God's perspective and to walk rightly in His way. Ibig sabihin, nakakonect yan sa ethical living. The invitation to ask for wisdom is a reminder that we are not left to navigate suffering alone. Kaya mga kapatid, ikaw ba'y nawawalan ng karunungan? Humingi. Pag ang anak ba ng hari ay humihingi ng tinapay, hindi niya bibigyan? Siyempre, bibigyan. Yung anak ba ng isang ama ay aasarin yung kanyang nagugutom na anak pag humingi ng guidance? Hindi. If an earthly ruler gives freely, how much more shall the Lord of heaven grant wisdom to those who seek Him? But us in faith, without doubt, for the Lord does not withhold, but the wavering heart receives nothing. Kaya mga minamahal na mga kapatid, the Lord does not despise the pleading heart. Nung humihingi sa Diyos, hindi siya kuripot sa karunungan, but He is a generous giver. The fountain of divine wisdom overflows and draws freely. But remember, it is not earthly cunning you seek. Hindi para makaisa sa mga kaibigan mo o ibang tao, but that wisdom which comes from above, wisdom to trust in the dark, to rest in affliction, to hold fast when the world would bid thee let go. A traveler upon the road does not scorn the mapa, nor does a warrior refuses the counsel of the wise. Mas lalo na kung mas mapapabuti ang sitwasyon niya kaysa sa bara-bara. So too the heart that is troubled must not lean upon its own understanding. Ask, and the giver of light shall answer. Seek, and the doors of wisdom shall open.
but let him who asks trust the path laid before him by the Lord, lest he stumble through his own doubting. Tandaan lang natin katulad yung kwento ni Haring Solomon na pwede niyang hingin ang madaming bagay, kapangyarihan, ngunit ang hiningi niya ay karunungan upang pagsilbihan niya ang tao na mga bayan na binigay ng Diyos sa kanya. So, mga kapatid, in what areas of your life are we relying on our own understanding? Isipin natin kung saan tayo nagmamagaling. Professional life ba? Family life ba? Next time na may stress tayo, pause and pray. Yan ang maganda. Pause and pray. Lord, give me your wisdom before acting. At remember natin yung James chapter 1 verse 5. Seek wisdom from Him. At tanungin natin ang ating puso, am I seeking God's wisdom in my daily decision, or asking God for help, or relying on my own strategy, understanding? Finally, why? Yield to God's way. Verses 7 and 8. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Sapagkat ang taong yun na hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong dadalawang isip, hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Suppose, no? Verse 7. Patuloy na inuutos sa kanya na he will never assume he will receive anything if he doubts. Ang stress ay dun sa mga nagda-doubt sa Lord na mag-grant ng request on wisdom. Kaya nga, pause and pray. Receive. Okay? Receive. Tama. Sundan pala natin sa yan. Okay. Receive. He will receive anything from the Lord. So, he will receive. Nakakasigurado na dadating sa panahon in the future that he will receive from the Lord. Kung nagpe-pray ka pero sinasabi mo, ay, wala lang gagawin ng Panginoon. Gumawa na ako ng sarili kong paraan. So, persistent doubt will surely lead to an answered prayer. Okay? Pero yung usapan natin ay karunungan. Karunungan na malaman natin ang ating sitwasyon, ano ating gagawin, at anong kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Double-minded means two-souled. Dalawang hindi naman kaluluwa yun dalawang bagay, persona sa ating kalooban. So may dalawang tao na nasa isipan natin. Unstable, ibig sabihin parang dagat sa gitna ng unos. At hindi mo makikitang kumalma. Ganun kumisa ng ating mga loob. The double-minded person wavers between trusting God and trusting elsewhere. Ang Panginoong Hesukristo, single-minded sa kanyang mission nung nandito. He will not waver, He will not change. He is our model and substitute. Perseverance is not simply enduring trials, but actively choosing to remain faithful despite them. It's a choice. It is a response to God's grace. So, hindi yung pagtsatsaga na parang tsatsaga lang ng tao.
Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos kaya tayo ay nagtsatsaga. At alam natin na God's grace is sufficient to enable us to persevere. He empowers us to endure and overcome trials, demonstrating His love and faithfulness. Tandaan natin na ang perseverance o steadfastness is part of a fruit of the Holy Spirit. At hindi yan gawa-gawa lang ng ating pusong makalaman. Sa mga kultura na mahilig sa biglang instant, perseverance requires patience, long-term commitment. Hindi yan bahala na, kundi yan ay commitment na ikaw ay magtitiwala sa pangako ng Diyos. Ang isang atleta, katulad ni Yala, Pacquiao, si Onyok, o yung ibang mga nanalo ay nanalo ng Olympic gold. The journey is long and arduous, but perseverance leads to success. Ang perseverance in faith, though it is a gift, leads to spiritual maturity. Ang isang mangingisda, kung siya'y magtatapon ng net at palagi niyang kukunin para i-check, hindi siya makakuha ng ng mga isda. Matatakot yung isda Dapat nananatili ka na yung kung saan ka nagtapo ng lambat ay makakakuha ka ng mga isda. So, how can we cultivate perseverance in our faith? Ano ba ang pwede nating tanungin sa ating sarili? Paano ba ako magiging matyaga habang dumadaan sa mga pagsubok ng Diyos? Yan ang magandang tanungin pag may mga kasama tayo na katuwang. We must ask ourselves, am I truly persevering in my faith, or am I easily discouraged by trials? James here presents ang fundamental contrast, faith versus doubt. It is a divided heart. The root issue is not ignorance, okay? Hindi kulang ng pag-alam, kundi indecision in the heart. True faith is not wavering reliance, but an absolute surrender to divine will. Ang panahon natin ay maraming nagtuturo ng instability. Kasi sasabihin nila, kanya-kanya lang yan James present a striking rebuke to the doubting mind. Not because faith must be blind, but faith is rooted in the certainty of God's revelation. Andiyan sa salita ng Diyos, kaya tayo nagtitiwala sa Diyos. The man tossed by wave is not the one who lacks intelligence, but the one who refuses to trust God's word as the final authority of his life. Mga kapatid, shall a soldier march under two banners? Namamangka sa ilog? Ang dagat ba o ilog, mayroong pababa, may pataas na magkasabay? No man can serve two masters, nor can faith and doubt dwell together, especially in a sea of trials. The sea swells and rages, maapaw at humahampas, but the rock stands unmoved. Dapat tayo maging isang bato, rooted in the trust of our Lord Jesus Christ, lest the waves carry us away.
Mga kapatid, how often do we cry to God and then turn away, seeking our own counsel? Iyak tayo, tapos hihiwalay tayo. Hindi na tayo makikita. The man of wavering heart receives nothing, not because God is unwilling, but because his hands are too full of earthly cares to take what God's offer. Lay hold of Christ alone. Ang daanan ay naghihiwalay at ang nawawala ay kailangang mamili. To take one road while ever glancing at another is holy. Hold fast to the way that is true, and it shall lead thee home. Mga kapatid, pag-isipan natin kung anong area ng buhay natin na tayo ay hindi maganda ang pagkatayo ng ating pananampalataya. Wavering. Sa pera ba? Sa asawa natin? Naghihintay tayo sa ating anak? We must surrender this in prayer and give our hearts to the Lord Jesus Christ. Isang suggestion ay meron tayong mga katuwang na mananampalataya, whether small group or just one-on-one. At doon natin matatanong na lalo sa ating pagtulog, bago matulog, am I a double-minded man? So, bago tayo magtapos, tandaan natin yung nilalaman ng ating pinag-aralan. J, joy in trials. O, one request for wisdom. And Y, you yield to God's way, a single-minded trust. Bago po tayo magtapos ay meron lang akong babasahin. Sabi dito, sometimes God calms the storm, but sometimes God let the storm rage and calm His child. Sabi naman ng isang manunulat, give me that man that is not fashion's slave, and I will wear him in my heart's core, I in my heart of heart. Hindi siya nababago, kaya siya ay mananatili. Isa naman tagapagturo ang sinasabi, to one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. At sabi ng isang pastor, we must ask God for wisdom, not doubting, because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So, dun po tayo nagtatapos at tayo ay manalangin. Lord Jesus, our Savior and strength, help us face trials with joy, your wisdom with faith, and trust you alone. Be our anchor and grow us into your likeness. This we pray in Jesus Christ. Amen and amen. Please don't forget to subscribe and share.